Ano ang kwentong R1AA 2024 mo? So tara, kwentuhan tayo. Ito nga pala ang kwento ng R1AA 2024 ng aking anak. So yun nga ay nanalo sila sa division meet at pupunta na sila ngayon sa Ilocos Norte or kami sa Ilocos Norte para sa R1AA 2024. Actually, sobrang excited kami na pupunta ng Ilocos Norte. Sino ba naman ang hindi magiging excited na pumunta sa Ilocos Norte, 'di ba? Para maka-join sa R1AA 2024. Maraming gustong sumubok pero iilan lang yung talagang pinalad at nanalo. So, ito na nga at pupunta na kami ng Ilocos Norte. Sa una pa lang ay medyo nagkaaberya na doon sa sinakyan naming bus kasi nga medyo hindi maayos yung aircon. Pero inilipat kami dito sa bus ng provincial government ng capital o 'di ba? Ang social, mayroon pang mga movies at mga games. So thank you so much Governor Rafi Ortega David sa bus na ito na gagamitin namin na ilang mga athletes o 'di ba? Ang saya. So komportable kaming makakarating ng Ilocos Norte. Pero yun nga ay pagdating namin sa Sarat National High School ay medyo nagkaroon ng konting aberya kasi nga yung mga gamit namin is nakita lang namin doon sa may side at hindi na karating mismo doon sa school kaya medyo uminit ang ulo namin pero okay lang. Parang minamalas lang pero sabi nga namin lahat ng kamalasan ay may kapalit na swerte, 'di ba? So dahil late naman mag-start yung parade ay pumunta muna kami sa Robinsons para magpa-picture kasi yung mga ID nila walang picture. At yun nga pagkatapos nun ay pumunta na kami sa may stadium para panoorin ang opening program. Yun nga lang dito sa stadium ay walang signal. Oo, walang signal. At yun nga doon sa part na yun is medyo nakakalungkot na yung mga nangyaring sumunod. Nung nasa stadium kami ay nagvi-video call na pala sila doon sa GC ng family namin kasi nga wala na si Lola. Pero yun nga walang signal, hindi namin alam. So pagka-uwi namin sa Sarat, mga 8:30 umalis kami doon, mga 9 or 9:30 na kami nakarating doon is nakita ko yung mga notes at saka may day ng kapatid ko na parang may mali. So tinawagan ko si mama at tinanong kung ano yun, anong nangyari. So yun nga sinabi sa akin na wala na si Lola. Siyempre, sobrang love na love namin si Lola. Sabi ni Ate Aida kasi wala si Alexa noon, umakyat ng third floor sa room namin. Huwag kong ipapahalata na wala na si Lola. So, yun nga yung ginagawa namin. Actually, nilihim talaga namin sa kanya nung una na wala na si Lola kasi alam namin na makaka-apekto yun sa kanyang laro. Sa totoo lang yung profile or yung screen lock ng cellphone niya is picture nila ni Mamang Kat. Siguro nagpaparamdam din sa kanya kasi yun nga, nung kumakain kami is may nabigla yung friend ko na teacher din na matanong. Sabi namin, parang sinenyasan namin na wag ituloy yung sasabihin. So, na-gets naman niya. So, yun nga, parang dinivert namin sa iba. Pero talagang magaling tong batang to. Sinearch niya sa Facebook ng mga kasama niya dun sa taas kung ano yung parang feeling niya na may nililihim nga. So yun nga, nalaman din niya after an hour na wala na si Lola. Talagang nag-iiyak siya. Gusto niya niyang umuwi ng La Union. Talagang hindi mapigilan yung hagulgol niya. Akala ko nga mahihimatay pa siya dun sa pag-iyak niya. As in na sinisisi pa kami, ba't pa daw namin inilihim, malalaman naman niya. So sabi namin para sa kanya yon kasi alam namin na ganun yung magiging reaction niya. So buti na lang tumawag din sina tita para i-comfort siya. Kasi nga yung cellphone niya kinuha namin. Sabi ko kay Ate Aida kunin mo yung cellphone niya ate para hindi niya makita yung laman ng GC. Tapos pinakit out ko pa siya sa GC para lamang hindi niya yun makita. So ayun nga, nalaman din niya. So, hindi maganda yung kondisyon niyang naglaro kinaumaga. Pero sabi niya, nag-promise siya na uuwi siya ng La Union na may uuwing medal para kay Mama Congress. So, medyo na-pressure siya, medyo hindi okay yung isip niya na naglalaro. Pero nakaya naman niya. Alam ko naman kasi na kakayanin niya yon. And alam ko na
kasama namin si Mamang Kot sa bawat laban na o bawat larong meron siya ng time na yun. So, unexpected. Akala talaga namin wala na. Kasi nga, nung round 6, nasa rank 6 na rin siya. Pero sa larong chess, hanggat hindi pa tapos yung pinakahuling game, hindi mo pa masasabi na ikaw na yung panalo. Kahit pa nasa rank 2 ka or rank 3, pwede pa yun mabago kasi nga dahil doon sa mga tiebreaker at yung mga uh, points ninyo. Hindi ko naman pinagdasal na matalo yung mga nakalaro. Yung sinabi ko lang kay Lord, kung para sa akin, ibigay mo po sa akin. Pero kung hindi, okay lang po. Tatanggapin namin may susunod pa. And God is good kasi alam ko determinado ring manalo si Alexa. Kahit na medyo pressured siya, kahit pa medyo yung kanyang isip is parang nahahati, parang may nag-e-expect na sila na may iuwing medal. Pero sabi nga namin, okay lang, meron o wala. Ang importante, ilalaban niya lahat ng mga laro niya at yung ibibigay yung best para at the end wala siyang pagsisisihan. So, yung medal, unang-unang medal ng Rising Elementary School sa chess ay nakuha nila ni Ken. After 8 years na nakikipag R1AA ang school namin, ngayon may naiuwi na kaming mga medals dito sa school namin. And syempre, gaya ng prinamis niya is dedicated ito kay Mamang Kurt. Malungkot yung R1AA. Malungkot na masaya. Masaya na malungkot yung R1AA. Pero sabi nga nila, kailangan nating tanggapin lahat ng mga bagay na wala na. At alam naman namin na kailangan na rin magpahinga ni Mamang Kurt kasi nga medyo by edad na rin siya. So ito yung kwentong medalya ng aking anak. Masaya pero may halong lungkot.